Pisces, welcome dito sa iyong reading for this week. Alamin natin yung mga messages, energies na paparating sa iyo. Thank you so much, Pisces, sa palagi mong panonood, pagbalik-balik, pagsubaybay, pagsuporta. Excuse me, at nawawalan ako ng boses, no? Sobrang na-appreciate ko po yung mga hindi ninyo pag-skip ng ads, yung mga comments ninyo, mga magagandang mensahe ninyo. Okay, thank you rin po dun sa mga nag-a-avail ng membership subscription, yung mga nagpapadala ng Star Super Thanks at yung mga nag-a-avail ng private readings natin, lalong-lalo na doon sa ating mga ilang taon na nating suki. At dun sa mga interesado po sa private reading ko, palagi ko naman po inilalagay sa description yung pinaka-link papunta sa FB page ko. Palagi ko rin pong nire-remind, sinasabi sa inyo yan. So, ang gagawin nyo lang po is babasahin nyo lang po yung mga nakasulat dyan. I-tap nyo yung link, mapupunta na po kayo sa nag-iisa at official FB page ko na meta-verified. May blue check po yung sa kanan ng purple tin na name. Kaya mag-ingat po kayo dun sa mga nagpapanggap na ako, nagpapanggap na page ko. Ang palatandaan, i-add friend nila kayo, may message nila kayo. Hindi ko po yun magagawa kasi page po ako. Okay? Kaya hindi po ako mag-add friend, magme-message. Doon po kayo mag-inquire ha. Kayo po mismo magsadya, mag-mensahe doon. Pero do not expect po na masasagot ko po agad-agad lahat-lahat ng mga messages ninyo. Okay? Wala po akong ganong time na magbantay lagi ng mga messages. Anong overall energy ng week mo? Eto. Empath. Ano to? Pisces. You may be confusing others people's energy with your own. Nadadrown ka na naman ng mga energies around you. Kasi nga, may pagka-sensitive empath ka. When I mean sensitive, nakakasagap ka ng mga vibrations, energies ng iba. Okay? May mga tao kasing gifted, may mga taong ipinanganak na sensitive. Kaya hindi kayo lahat makaka-relate doon sa sinasabi ko. At alam nung mga tao na empath yan. No? For example, pumunta sa isang lugar, nasasagap mo yung mga emotions nila, no? Minsan nakaka-drain, minsan, basta parang mafe-feel mo na na-overwhelm ka pag napupunta ka minsan. Minsan kahit hindi maraming tao, may nakaharap ka lang isang tao, tapos baka na-absorb mo yung kalungkutan niya, etc. etc. No? So, ayan. And, pwedeng itong week na to is pwedeng overwhelming para sa'yo yung mga energies ng mga tao. So, protect your energy. Protect your energy, Pisces. Kasi nga, kung nakakasagap ka. Okay, maaaring hindi mo na paano ba? Ma-distinguish kung energy mo pa ba yun o yung energy ng tao na nasagap mo. Yun o, kasi yun o, you may be confusing other people's energy with your own. Kasi nga, madali kang maka-absorb ng mga energies ng ibang tao. That's your gift. Okay? Para kang sponge siguro this week na madali mong ma-absorb yung energy ng ibang tao. Okay? Check din natin ano ba yung energy mo. Overall energy mo this week. Ito yung overall energy, yes. Overall energy ng week na to para sa'yo. Wow! Maswerte ka this week, Pisces. Ito yung energy mo. Siswertin ka. May jackpot, fortune, and reward. Baka manalo ka sa raffle, sa loto, etc. Di ko alam. Basta merong something na makukuha mo dahil maswerte ka this week. Pwedeng material, pwede rin namang hindi, no? Basta siswertihin ka. Oops. Wait lang.
Pagdating sa kaperahan, trabaho, or negosyo mo, blessing. Ganda naman ng mga cards ni Pisces. Oh. Hindi ko alam ang meaning nito, yung elephant na maraming kamay. Pero sa mga Bombay yata to eh. Oh, meron kang blessing na marireceive. O it could be money. Since nandito siya sa kaperahan. Oo. Pwedeng bonus. Pwedeng incentive mo. Oo, or kung sa negosyo mo, sales yan. Pwedeng, blessing, baka merong pumakyaw ng mga paninda mo, produkto mo, 'di ba? Or successful na business transaction. Blessing, pwede rin itong hindi lang ito increase sa sweldo, pwedeng promotion ito. 'Di ba? Basta anything na related sa career. Family, tsaka home, gift. Ganda talaga. Alam mo, meron ka talagang mga matatanggap na magagandang biyaya. Pisces, ayan o. Ito pa lang sa sarili mo na lang. Meron kang good fortune, reward, o reward. Something din na marireceive mo yan Dito sa kaperahan mo, career mo, negosyo mo, fulfillment, blessing, di ba? Tapos sa family ninyo, meron din kayong blessing na marireceive or regalo. Ayan Promotion talaga, dear. So, maswerte ka kasi nakikita ko may increase. Bukod dun, may promotion. Ewan ko kung may iba pang blessing dito. Pero yan ay blessing na ng pamilya mo kasi kung na-promote ka nga naman, nagkaroon ka ng increase, diba? Malaking tulong yon sa family. Malaking bagay yon. Okay. Basta meron ditong some kind of blessing or gift na marireceive mo, material man yan or hindi. Sa love life mo naman, dear, romantic connection mo, meron ka ditong disturbance and... Okay, ano ba to? Sige, mamaya na lang yan. Tapos, sa area ng hindi mo inaasahan, may introvert. Okay, more on na-feel ko rito is pwedeng ang daming reklamo dito sa relationship, pwedeng hindi nami-meet yung mga ine-expect ng partner doon sa partner niya. So, sa inyong dalawa. Meron ditong maraming angal, reklamo, or ang dami niyang mga alam mo yun, yung parang ang daming hindi nami-meet doon sa mga in-expect niya. Whether ikaw yan o siya, ha? Pwedeng vice versa, pwedeng energy mo, energy niya yan. Meron ditong hindi na rin komportable, hindi na okay. Puro na lang reklamo yung nakikita ko rito meron nang naiinis, naiirita na. Merong parang na-disregard yung
rights nung isa dito, or meron ditong nane-neglect, or oo, parang napapabayaan or kulang sa attention. Oo. Parang nagde-demand ng, alam mo yun, para siya, nagrereklamo, nagpo-protesta, nagde-demand siya ng equal rights. O it could be, ano mo, hindi kaya yan ay meron kang dating asawa, jowa, na may anak kayo doon, tapos parang meron ka ng bagong family ngayon or bagong relationship. And then yung ex mo, na which is may anak ka doon, is nagde-demand siya ng equal rights. Kasi syempre, anak mo pa rin yun, di ba? So, kahit sabihin mong may karelasyon ka na dito ngayon sa present, may anak man kayo wala, nung kinakasama mo ngayon, jowa mo, yung asawa mo ngayon, syempre, nagde-demand yung ex mo. Lalo na kung may anak kayo doon. Kasi may legal dito eh. May something na legal. Okay? So, pwedeng, ayan. Oo, pwedeng ginagambala ka nun. You know, syempre, inuobliga ka. No? And pwedeng para sa'yo, agitated ka, irritated ka dun, or irritated yung bago mong jowa, partner, or asawa. So, medyo complicated siguro yung setup ninyo. Kaya siguro parang meron ditong nag-aalsa para sa karapatan nila. Nga naman, di ba Pisces nga naman, kung may anak nga naman kayo, so legal na may karapatan nga naman siya doon. Para sa mga anak. Okay? So yan, pwedeng may ganyan. Na umaalma. Kasi pwedeng hindi mo na ibibigay yung deserve nila. Yung rights nila. Or rights ng mga bata. Okay? So, kumbaga, hindi ka titigilan, tatantanan hanggat, alam mo yon, hindi mo nabibigyan ng attention or hindi mo na ibibigay yung dapat mong i-provide doon, ibigay doon na equal na attention or rights or privilege, ewan ko kung ano man, or sustento, kung ano man pinag-uusapan dyan. Tapos, so hindi mo inaasahan. Okay. Meron ditong something about an online community. Oo, parang I don't know, pero parang ano ba yan, dating app or whatever na basta meron something dito na pareho ninyong ginagawa nung person mo, pero tinatago nyo sa isa't isa. Like, meron kayong parang secret na ka-chat, no? Parang ganun eh. Or meron siyang mga ginagawa o transactions na hindi niya sinasabi sa'yo and ikaw ganun din. Parang pareho kayo. Na meron kayong hindi sinasabi sa isa't isa. Pareho ninyong ginagawa. Na related sa online. Oh, kasi ayan no, may privacy. So, pwedeng secret na ginagawa mo sa kanya na siya ganun din. Okay? Oo, pwedeng ano yan. Sabi ko nga kanina, pwedeng secret na chat, ka-chat. Tapos, meron dito yung parang may alam mo yung magkasama kayo, magjowa kayo, pero may tinatago pa rin kayo sa isa't isa. Parang ganun. Na, parang may tinatago ka sa phone mo, siya parang ganun din. Okay, or
pwedeng meron ditong dedmahan, silent treatment. Alam mo yung tipong magkasama nga kayo sa bahay, sa higaan, pero hindi man kayo nagpapansin, hindi kayo, alam mo yun, nagkakalabitan, charot. Basta may ganun. O baka magkaroon ng LQ or whatever. Cold War, ang dating, Pisces. Yung tipong magkasama kayo sa kama pero strangers. Charot. Tapos kanya-kanya kayong browse, kanya-kanya, ayun o, kanya-kanya kayong tingin sa cellphone ninyo. Diba? May ganun. So, tignan pa natin yung iba. Okay, mga mahilig sa numbers dito. Bago ko makalimutan, mga numbers sa cards na lumalabas. 51, 32, 23, 36, 57, 51, and 66. Meron ka 6 of Swords, the Star, Strength card reversed. Ano to? 7 Swords, tsaka 10 Wands. Sa bottom ng deck mo naman, you have 2 of Cups. Wow. Wow. So, okay, may Leo energy, Aquarius energy. Pwede ring may air dito. Gemini, Libra, Aquarius. O, Aquarius siguro kasi nandiyan si Star card. Tsaka fire or water. Nakapareho mo. Pero Leo, more on Leo and Aquarius yung napipick up ng baraha. Okay. Oh. So meron ng something kang matatapos this week. Ayan, si Ten of Wands. Isang malaking tipak ng trabaho ang matatapos na finally etong week na ito. So matatapos na yung mga burdens mo, responsibilities mo, no? O, ito mga responsibilities, pwedeng mga bayarin yan, mga trabaho yan, kung ano man itong mga obligasyon na to, mga dapat mong tapusin na gabundok or tambak, no? Basta matatapos mo yan this week, Pisces. At least makakaluwag ka na, kumbaga, huling kembot this week, tapos matatapos na yung mga yan, di ba? O, di ba, nakikita ko makakagaan na, makakaluwag na, kasi meron ka 6 of Swords eh. Gagaan din yan, yung mga yan, matatapos yan this week. Saan mo yan? Ayan, no? Star card, o, diba? So, meron ditong something, Pisces, na matutupad talaga para sa'yo. No? May blessing, may good luck ka. Star card, do. Or ito ay isang sign ng pag-asa. Pisces, na huwag kang mawalan ng pag-asa this week. Kasi kung ano man yung ipinagpipray mo, gusto mo mangyari, gusto mo ma-accomplish, hinihiling mo, it could be na ipagkakaloob sa'yo kasi blessing card, at saka itong luck. Suswertihin ka this week, at saka ito talaga meron kang something na marireceive, diba? At ibinabanggit ko sa'yo kanina na related sa bahay, sa family din, na pwedeng material, pwedeng hindi. Pero matatanggap mo yan. Okay, this week. At itong 6 of Swords na to is a sign na mag-i-improve na yung mga bagay-bagay. Or makakahanap ka na ng lilipatan mo kung naghahanap ka ng lilipatang lugar o trabaho. Okay. Sign ng improvement ito ng situation or ng pagkakaroon ng successful outcome. Kasi makakatawid ka na eh. Ibig sabihin eh. Oo, kumbaga, successful kang makakahanap ng lilipatan mo. Basta dito meron something better na darating sa'yo. Marireceive mo o malilipatan mo.
Okay, yun yung indication ng Six of Swords mo dyan. At mukhang merong some kind of commitment or partnership paparating sa'yo. Okay, ito ay pagkikita or date. Basta this is a romantic encounter. Pwedeng may mamimit ka, may makaka-date ka, merong, or makaka-chat. Magkakapagpalagayan kayo ng loob, magkakaintindihan kayo. Basta meron ditong mutual feelings, understanding dito sa Two of Cups na to. Okay? Ano pa? So, na-mention ko na lahat. Ito pala si Seven of Swords. Meron ditong patay mali siya sa ginagawa niya or gagawin niya kung mangyayari pa lang. Kunwari, basipol-sipol, kunwari, hindi niya ginawa. Pero may ginawa pala. To. Or parang may namitik energy. Alam niyo ba yon? May pinitik, may kinuha, may dinompet. Basta, meron ditong panakaw or kumupit or whatever. Basta meron ditong, okay, whistle. Kunwari, wala siyang kinalaman dun sa nawawala or nangyari na kalokohan. Pero meron. Siya pala yun. Okay? Kunwari, hindi siya. O pwedeng in denial or pasimple. Okay, deceptive energy to Seven of Swords. So, ingat ka na lang sa mga ganyang klaseng energy, Pisces. Yung tipong mauutakan ka, malilin lang ka, maiisahan ka. Maskam ka or mabudol ka. Okay, matake advantage. So, ano yung pinaka-closing message for you? Basta huwag ka mawala ng pag-asa with the Star card, Pisces, this week. Saan mo, marireceive mo yung blessing na pinagdarasal mo or inaasahan mo. Ay, may Strength card ka pala reversed. Hindi ko na makalimutan. Baliktad yung Strength card mo, which means kawalan ng patience, control sa sarili. Oo. Control sa sarili yan. Instead na mapigilan mo yung mga desires mo, instincts mo, emotions, whatever, parang lalo ka pang nag-give in tuloy or parang naging marupok ka. Bumigay 'di ba? O, pag sinabi kong marupok, pwedeng bumigay ka. Hindi ka nakapagpigil, di mo natiis. Charot. So, pinaka-closing message mo, surrender stress. Take a few deep breaths and exhale the tension you've built up in your body. So, ihinga mo daw lahat itong mga stress na to. Ano man itong mga dapat mong event out na yan, Pisces, this week na naipon sa'yo. It could be galit, stress, emotion, kung ano man yung mga sama ng loob, whatever. Let the stress go as you come back to your center. Kailangan mo talaga ng protection, grounding. Kasi nga you have a tendency na maka-absorb ng mga energies, diba yung sinasabi ko kanina. And madadrown ka doon, hindi mo na ma-distinguish ngayon doon, alin tuloy yung energy mo doon. Kasi labo-labo na yung mga nasasagap mong enerhiya. Okay? So, ayan. Yung mga messages for you, Pisces, sana makatulong sa yan. Take care, God bless, babush.